Yo, what's up? Bale, Oscar sama des. Ito yung mga frequently asked question sa Amazon natin. Katatapos ko lang ngayon sa isang course. Ngayon, bale, sagutin natin yung mga kadalasan tinatanong nyo sa mga comment section. Ito yung una. Ito. Magkano binabayad mo sa car insurance mo every month pag naka-black plate? Bale, depende siya sa sa course na kukunin mo sa kung bago ka sa insurance na yon. So, for example, kapapasok mo lang doon sa insurance na yon, bale, may mga level kasi siya. First na, kunwari, kapapasok mo lang ngayon, letter I ka pa. So, yung babayaran mo, parang full pa, depende sa mga option na kukunin mo. So, dahil tayo siguro mga ichimang mahigit pag bagong pasok ka na. Saka depende yung para tumaas yung level mo, kailangan wala kang aksidente. Every year yun, pag wala kang aksidente, tumataas yung level mo sa insurance. Tapos pag nagkaka-aksidente ka naman, bumababa naman yung level mo. Second question siguro, pinapanood ko mga video mo about Amazon Flex, kaso nabanggit mo yung Uber Eats. Bala ko mag-Uber Eats kasi, tanong ko lang boss, paano earning nyo doon? And napanood ko sa iba, yung delivery fee nila may kaltas daw. So, simple answer dyan sa question na yan. Once na-inon nyo yung Uber Eats, iba siya, iba sistema ng pagbabayad niya sa Amazon Flex eh. Amazon Flex kasi course eh. Ang Uber Eats per order. So, kung ano yung lumabas dun na nakasulat dun sa order na tinanggap nyo, ayun yung matatanggap nyo. Bali, weekly naman siya, yung payment niya, every Wednesday mo matatanggap sa Uber Eats. Tuesday ata sa Uber Eats, tapos sa Amazon Wednesday. Tapos yung fee naman na sinasabi mo, calculated na yon. Kaya medyo wag nyo nang pansinin yung fee na nakasulat na yon. Ang isipin nyo na lang, kung ano yung lumabas mismo talaga dun sa order na yon, yun. Pero sa Amazon naman, kung ano yung course na kinuha nyo, for example, ichimang yung course na kinuha nyo for 4 hours. Bale, plus 10% siya. For example, ang kinuha mo nga, ichimang, magkakaroon ka ng additional 10 yen, ng 1,000 yen. Bale, ang kikitain mo no, pag kumuha ka na ichimang na course, ichimang 10 yen. So, next question. Iba-iba ba price pag nakakuruma at motor ka? Actually, hindi siya magkaiba, parehas lang. Kung magkano yung nedan sa kuruma or sa motor, iisa lang siya. Ang pinagkaiba lang talaga, mas convenient ang kuruma pag umuulan. Ang hirap magmotor pag umuulan, lalo pag maghapon kayo nasa motor. Napakahirap, mas malamig pa. Manginginig kayo sa lamig. Pag sa kuruma kayo, convenient na convenient talaga. Boss, ano yung mga kailangan para makapasok daw? Na-cover ko na to sa kabilang video ko. Ito tayo ngayon para pag-aralan natin. Tuturo ko sa inyo kung paano mag-register sa Amazon Flex. I-check nyo na lang dito sa link sa baba. Bale, ay tayo naman, ang kailangan mo lang naman, magba-black plate ka. Ni Hoken, Shakai Hoken, saka G-By Seki. Yung apat lang na yun. Ito pa yung fifth question. Kahit medyo lumang model na K-car ba boss, ay yung tanong nila. Kahit ano naman kasing model yan, depende kasi talaga sa maximum weight limit yan eh. Pag mas mababa yung maximum weight limit mo, mas mababa yung nedan na matatanggap mo sa Amazon. Bale, pinaka max na nedan na pwede mo matanggap pag kinuha mo is 350 kilograms na limit. Nakasulat yun sa likod ng sasakyan. Bale, 350 kilograms. So, masasuggest ko lang na mga type ng kuruma, Suzuki Every, tapos Daihatsu Hijet, ano pa ba? Yung NV100 Clipper, yun. Yung tatlong yun, dahil yun yung mga normal na ginagamit sa Itachi eh. Kung gusto mo naman medyo maangas, pero yun nga lang, medyo mas mababa ng konti na dan, pwede na rin siguro yung mga Suzuki Every na na van type, yun, maganda-ganda rin naman yun. Meron din 350 kilograms na maganda yung upuan nyo, may backrest. Kagaya nitong sa akin, Suzuki Every. Ito, pang-anim na question. Boss, good day. Tanong ko lang po sana, boss. Pag nakakuha ka na ng black, ano po gagawin pagdating sa warehouse? Wala kasi talaga akong makita na vid kung ano gagawin doon. Sabi meron daw QR code, kaso sa app na Amazon Flex, wala naman ako makita na QR code. Wala talaga ako idea ano next na gagawin. Kasi step by step talaga yan eh. Di mo makikita yung pagkakasunod-sunod doon hanggat di mo nagagawa yung una. Actually, gumawa na ako ng video, ipopost ko na rin sa baba, tingnan nyo na lang. Pero explain ko pa rin. So for example, meron kayong block ngayon. 30 minutes to 1 hour at least, lalabas yung parang go to start location. Pero pag masyadong pa maaga or outside dun sa oras na yon,
hindi nyo siya ma-access. Hindi ko kayo mag-guide doon kasi hindi nyo naman ma-access. Pero kung sakaling i-click nyo na ngayon yung go to start location, pag na-click nyo yun, pupunta kayo ngayon sa location nyo. Mga ilang meters, lalabas na ngayon doon yung IVE Park. Bali na, pag nababas na yun, kiklik nyo, magpipicture taking kayo, nakatibayan na ikaw yung nagmagawa nung nung course na yun. Then, pupunta na kayo mismo ngayon dun sa depende sa warehouse kasi. Sa umpisa talaga lalo pag hindi kayo sanay sa mga delivery. Sa mga, ako kasi truck driver ako, kaya medyo basic na sa akin yung mga ganon. Pagdating mo sa warehouse, ay dahil paikot-ikot lang yan. Sa alamin mo yung mga number doon, saka kung anong floor, ano yung number nung kwarto na kailangan mong pasukan. Ayun. So, ito pa yung pang-pitong tanong. So, bale, boss, tanong lang po ba, yung scheduling ng delivery, kailangan po ba magpasa ng sked kung kailangan mo gustong pumasok, or same lang ba ng Uber na mag-online ka lang gusto mo mag-deliver that day? Medyo malaki pagkakaiba niya. Yung sa Uber kasi, anytime pwede mo siyang i-on and i-off. Pag sa Amazon naman, kailangan mo siyang kunin in advance. Pwede siyang instant mo siyang kunin, pero pag once na kinuha mo siya, may oras na nakasulat doon, kailangan mamuro ka doon, pumunta ka doon na oras yun, kailangan tapusin mo lahat yung course na yun. Hanggang di mo natapos yung course na yun, hindi ka pwedeng tumigil. Bali yun yung pagkakaiba. Pero mas malaki talaga yung bigay sa Amazon kumpara mo sa Uber, unless umuulan. Pag umuulan, malaki yung Uber. Saka yung kinaganda sa Uber kasi, anytime pwede kang huminto, pwede kang mag-go. Pag tinatamad ka, hinto ka. Sa Amazon kasi pag once na kinuha mo, kailangan mo tapusin yun mula umpisa hanggang sa dulo. Tapos ito yung pang-walong question. Boss, dapat bang sundin mo yung map o pwede shortcut? So, actually hindi talaga magandang sundin yung map ng Amazon eh. Kasi meron siya mga malalaking road. Alam nyo yung mga daanan na may harang sa gitna na hindi kayo pwedeng tumawid unless sa stoplight, patatawirin kayo doon. Kaya makapakamot na lang kayo sa ulo. O kaya yung sa mga tunnel na hindi kasya yung sasakyan, doon kayo padadaanin talaga. Kaya hindi siya advisable na sundin mo yung map unless nakabisado mo talaga, which is makakabisado mo yan habang nag-Amazon kapag iisa lang naman yung mga lugar na pupuntahan nyo, basta iisang warehouse lang kukuha na mo, iisa lang talaga yun, ulitin mo yan, halos minsan sa isang bahay makakabenteng ulit ka na nakakapag-deliver. Suggest ko talaga wag nyo susundin yung Jumbang, gagawa kayo ng Jumbang. Tapos kailangan isipin nyo rin yung mga one way. Actually hindi siya talaga design para sundin nyo siya eh. Gagawa kayo sarili nyo diskarte. Tapos ito yung last na question. Ano po ba yung mga tips sa pagkuha sa warehouse ng mga parcel para mas mabilis pag-deliver? Bala ko din mag-try soon. Yun. Bale, ang pinakamagandang tip dyan, sasakyan nyo masikip. Mahirap maghanap ng mga parcel, lalo yung mga number pag wala kayong space sa sasakyan nyo. Sa akin kasi, ang diskarte ko talaga, kukunin yung mga parcel, check nyo muna. Pagka na-swipe nyo, siguro maintindihan nyo ito sinasabi ko pag once na nagde-deliver na kayo. Pagka swipe nyo yun, huwag nyo munang lagay lang kayo ng lagay sa sasakyan nyo. Gagawin nyo ngayon, una kasi tol, may mga ano yan eh, may mga oras yan na hanggang gantong oras mo lang siya pwedeng i-deliver. Hanapin nyo muna yun. Yun yung ipapriority nyo kasi pag once na hindi nyo natapos yung sa ganong oras, minus kayo. Bali yun yung unang hanapin nyo. At least parang mangyayari ngayon yan, iisipin mo ngayon sa ano mo yan eh. Kunwari, isang damukal yung map nyo, order nyo, mga 100. Parang ika-quadrant nyo yan sa utak nyo eh. Tapos, pag minalas kayo, kunwari, lahat ng sa 4 na quadrant na yun, meron kayong kailangan i-deliver ng ganong oras, malas nyo, kailangan yung tumalon-talon. Pero ang pinaka the best na strategy doon, tapusin nyo yung isang quadrant sa baba, tapusin nyo yung kadikit na quadrant doon na may limit ng oras. Tapos saka kayo mag-proceed doon sa kabilang quadrant na walang limit na oras. Pag minalas lang talaga kayo, yun ang ibig ko sabihin na malas nyo, kasi madami na kayong madadaanan na pwede nyo sanang deliveran, na dinaanan nyo na, hindi kayo nag-deliver kasi priority nyo ngayon yung may mga oras. Balik tayo rin sa pagkakamada sa sasakyan. So bale yun nga, una kaya ako sinabi aalamin nyo kung ano yung mga unang basyo na pagdideliveran nyo. Bale yun yung medyo ilalagay nyo sa bungad, sa yung madaling makuha. Sa akin ang diskarte ko, tong passenger seat sa kaliwa ko, diyan ko nilalagay yung mga unang kukunin ko. Tapos yung sa likod ko, ito, sa likod ng driver seat, diyan yung pangalawa sa mga kukunin ko, na pangalawa sa magkakalapit ba.
Kaya ang pinupuno ko talaga yung likod. Yung doon ko nilalagay yung mga mabibigat, yung mga juice, yung mga ano sa likod. Tapos sa kaliwa nitong sa likod ng upuan ko, diyan ko nilalagay ngayon yung mga malalaking bag na pinaglalagyan ng mga parcel. Bale, itong anong to, ito yung unang inuubos ko, itong likod ng driver seat. Kukunin ko na lang dito, hindi na ako magbubukas ng pinto sa likodan. Ganyan lang, dire-diretso na. Tapos pag naubos na yung nasa kaliwa ko, yung kasunod nun, nasa likod ko naman, ilalagay ko ulit sa harapan ko para isang ano lang, hindi na ako magbubukas ng pinto. Nakakabawas din siya ng oras. Ayun, siguro napansin nyo medyo pause ako. Medyo masakit na lamunan ko nga ngayon. Bale, yun, sana nakatulong sa inyo. Kung nakatulong man sa inyo, paki-share, subscribe din, saka paki-like na lang din. Maraming salamat sa inyo. Bye.